Sa kabila ng nagpapatuloy na madugong bakbakan sa pagitan ng Israel at Hamas militant group, naniniwala ang National Economic Development Authority na wala itong malaking epekto sa ekonomiya ng bansa. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, sa ngayon ay maliit ang posibilidad na makaapekto sa supply chain ng Pilipinas ang gulo sa Israel at Gaza. I guess the question is whether will it spread? Will the conflict spread? And that's another matter, no? Because then if it gets into the supply chain, affecting the global movements of trade, and the effects can be even more substantial. But as of this date, you don't see any major impact on the economy. Paliwanag ng NEDA, hindi masyadong nakadepende ang Pilipinas sa pakikipagkalakalan sa Israel at Palestine. We had very little exposure with both Israel and Palestine in all dimensions, whether it's labor employment or trade or investment or hindi. Unless nga that is spill into the other countries and it affects the supply of oil, then yan, may magkakaroon ng impact sa atin. But as of now, we are not seeing that. Pero para kay Go Negosyo founder Joey Concepcion, maaaring maapektuhan ang presyo ng langis sa global market kung lalo pang lalala ang tensyon sa pagitan ng Israel at Gaza. Gayunman, kumpiyansa ito na mananatili pa ring stable ang presyo ng mga pangunahing produkto sa bansa sa kabila ng giyera ngayon. So ako, ang tingin ko dito lang ang yung presyo ng langis, no? Yun ang threat dito. The volatility on oil will remain because of medyo malapit yung Israel and itong mga lugar dito sa oil countries. But I am confident that the rest of the commodities halos pareho pa rin ang presyo namin. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na mananatiling stable ang presyo ng mga produktong petrolyo dahil hindi naman major supplier ng langis ang Israel at Palestine. Gayunman, sinabi ng ahensya na maaaring maapektuhan ang global oil prices kung masasama ang bansang Iran sa gulo. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.